Magandang umaga sa inyo lahat mga Coffee Smith. Ako pong muli, it's me again, Eric Corralio Motovlog. Ang ating paksa sa umagang ito, walang iba kundi magkakabit tayo ng MDL. Nakita niyo po ang MDL natin. Yan, MDL. Magkakabit tayo ng MDL sa scooter sa Yamaha Mio Soul 125 or Sporty na tinatawag natin. Magkakabit tayo ng ganito sa ating sa motor, sa scooter. Ito ang switch. Yan. Ito ang bracket at saka mga tornilyo. Saan natin ikakabit ito? Dito natin siya ikakabit sa Yamaha Mio Soul. Papakita ko po sa inyo. Ito po siya, no? Ito po ang Yamaha Mio Soul na Yamaha Mio Soul or Sporty, no? Yamaha Sporty. Ang ating plano ay kakabit natin dito sa ilalim magkabilang parte. Ito sa kabila and then sa kabila, no? Magkabila po natin siyang lalagay. Kumbaga ito po siya, oh. Pakita ko po sa inyo. Apo. Kumbaga dito po siya ilalagay. Nakaganyan, oh. Yan. Yan. Dito nakakabit. Dito po siya nakakabit. Ikakabit natin siya rito. Ganyan ang itsura po niya. Kahit yung mga kaunting labas lang. Yan. Sa kabila ay ganun din. Magkabila rin po mga Coffee Smith. Para magamit po niya sa dilim. Kapag siya po ay bumabiyahe. Ito po ay motor ng aming Pastora. No? Shout out Pastora Ginalingo. No? Ito ang motor po ninyo. Kakabitan po natin ng MDL. Dalawa po ito. Dalawa po ikakabit natin. Yan. Tapos, tingnan nyo po. Maigi. Yan. Naka-focus na siya. No? Ito ikakabit natin dito. Yan. Dito mismo. Tapos, lalagyan din natin siya ng switch. Ang switch na gagamitin natin ay ito. No? Yan. Ito. Yan. May high at saka low din po ang MDL. Okay mga Coffee Smith, ano? Ako sa ating paksa. Ako po muna idadako sa ating panalangin para sa karunungan. O aking Panginoon, dalahin ko rin po sa pangalan ni Jesus. Humihingi po ako, Lord God, sa inyo ng karunungan upang maikabit ang MDL o ilaw sa motor ng aming Pastora. Panalangin ko, Lord God, nagabayan niyo po ang mga kamay ko. Hawakan niyo po ang aking mga kamay. Bigyan niyo po ako ng karunungan, isipan na tama upang maikabit ang MDL o yung ilaw para sa motor sa aking Pastora. Dalayan ko, Lord God, na magawa ko po ito at simpleng wiring lang po maikabit po natin, Panginoon Lord God, sa pangalan ni Jesus. Magamit po ng aking Pastora ng maayos, tamang wiring. Bigyan niyo po ako ng karunungan sa wiring. At dalayan ko po, Lord, na magtagumpay po ako. Thank you, Lord God, sa umaga ito. Humingi po ako, Lord God, ang tawad sa inyo sa mga pagkakamali ko po. Mga nakaraan pa at ngayon. I pray, Lord God, na patawarin niyo po ako. Muli, sumasampalataya ako na bibigyan niyo po ako ng karunungan upang magawa po itong motor. May kabit po yung ilaw. Salamat po, Panginoon Lord God. Sa umagang ito, in Jesus I pray. Amen. Okay, magsimula na tayo, no? Magsimula na tayo. Babaklasin natin to. Pag nabaklasin natin to, yung wiring sa loob, yung accessory wire, gusto kong makita kung kung saan ang accessory wire niya sa susian. Tapos alamin natin yung ilaw. Pag umilaw, yun ang accessory wire, doon natin siya ikakabit. At hahanap tayo ng ground. Okay mga Coffee Smith, salamat, ano? Nandiyan kayo para panoorin ang aking mga susunod pang video. Okay? Papakita ko sa inyo pag baklas na po ito, no? Sige, 1, 2, 3,
Mga ka-office mate, ito po. Nabuksan ko na po yung takip dito sa harap. At ito po yung takip. No? Ganyan po itsura niyan. Ano? Aalamin natin dito sa kanyang susian kung nasaan accessory wire. No? Asan ba rito ang accessory wire? Gagamit tayo ng pag-checking or pang-testing kung nasaan dito yung accessory wire. Hahanapin natin kung nasaan dito accessory wire. Papakita ko po sa inyo. Yan. So bali ang susian, makikita nyo rito, ipapaalam ko po sa inyo kung nasaan dito yung tinatawag natin na accessory wire ng motor na ito. Ang gagawin ko, bubuksan ko yung susian. Yan. At pag nakita nyo may ilaw ito, ibig sabihin siya ay accessory wire. No? At ang isa naman ay battery. Okay, sige. Yan. Alamin natin, dapat umilaw. No? Dapat umilaw. I-click ko dito. Hanapin natin. Wala lang kasi yung tagahawak pero subukan natin. No? Titignan natin ngayon sa kulay brown. Makikita nyo ito. Itong isa, kulay brown po yan. Kulay brown. Ito naman kulay red. No? Tingnan natin ngayon kung paano natin malalaman. Uunahin ko yung kulay brown at aalamin ko kung paano ko malalaman ang accessory wire. Okay mga ka-office mate, 12.6 volts at siya ay umilaw. So itong kulay brown, siya po ay accessory wire. Ngayon papatayin ko yung susi at malalaman nyo wala na yung ilaw. Okay, sige, wait lang. Pansinin nyo, pinatay ko yung susi, wala siyang ilaw, wala yung 12.6 volts na sukat. Anong pinindot ko yung switch ko yung susi, lumabas ulit yung ilaw. 12.6 volts Ayan. Wala kasi akong tagahawak kaya ayun. Medyo nahirapan ako mga ka-office mate Yan Okay. Nakatutok siya sa 12.6 volts. No? Ayan yung sukat ng battery, 12.6 volts. Nakakabit siya sa accessory wire. Ikutin natin yung susian dito. Patayin natin yung susian. Nawala ang ilaw. Pindutin ulit. Ikutin ko ulit yung susian. Nagkaroon ng ilaw. So, ibig sabihin nito, yung kulay brown, siya po ang accessory wire. No? Ngayon yung kabila, itong kabila, yan yung kulay pula, siya po ang battery. Yan. Ito po ang battery. O yung galing sa baterya. Okay? Hindi ko lang po may pakita sa inyo. Dahil po wala akong tagahawak. Okay, wait lang po mayroon na siyang reading sa kulay pula, no? Kahit ang gawin ko rito sa kulay red ay patayin ko yung susi. Patayin ko susi. Hindi siya namamatay. So ibig sabihin ito ay galing sa baterya. Galing po yan sa baterya mga ka-office mate. Kaya lang po nagkakaroon ng kuryente itong kulay brown kasi dahil pag sinusi mo siya, nalilipat dito yung kuryente sa kulay brown. Siya pong nagiging dahilan para mag-supply ng kuryente papunta na sa mga ilaw, no? Yan. So ganun lang po at ngayon ay susubukan na natin. Ite-test natin yung mga MDL. Okay. Mga ka-office mate, ang pang-testing natin sa MDL, kaya po nito MDL po yan
Ang pang-testing po natin dyan, walang iba kundi pang-testing, pang-karga ng baterya ng motor. Ikakabit ko lang po ito sa saksakan. Okay, pa natin yung saksakan. Ilaw na siya. Naputol po kasi yung isang ganito, kaya medyo alanganin tayo. Okay, kinagat ko na lang para lumabas yung tanso. Okay? Then, aalamin natin dito sa mga ilaw na ito, kung alin dito yung high at saka low. Pag ito umilaw, ibig sabihin goods yung MDL nyo. Kasi 12 volts na naman po ito. Okay? Okay. Sige. Ipagdikit natin yun. Tingnan natin kung iilaw. Ayaw. Ibig sabihin, ito ang negative. Itong nabali ay siyang negative. Ito, positive to. Yan yung kulay pula. Yan yung positive yung kulay pula. Tapos ito naman yung negative, no? Papasok natin dito. Alamin natin kung iilaw siya. Umilaw mga office-mate, oh. Yan ang low beam. Yan ang low beam. Yung itim, siyang low beam. Sorry mga office-mate. Yung kulay itim mo siyang ground. Ito ground to. Yan, ground yan. Sorry pala mga office-mate, nagkamali ako. Ito ang ground. Ito ang ground. Itong pula, ito ang kanyang low beam. No? Ngayon dilipat tayo sa dilaw para makita natin yung high beam. Yan ang high beam mga office-mate. High beam yan. Yung kulay dilaw ay high beam. Yung kulay pula ay siyang low beam. Low beam, high beam. Low beam. Low beam. Yung kulay pula ay low beam. High beam naman yung kulay dilaw. Okay. Ito ang high, ito naman ang low. Low beam. At ito naman kulay itim ay siyang ground. No? Ito ang ground. Okay mga office-mate. Ganun lang po ang pag-testing yan. Ngayon yung kabila naman, tignan natin kung okay din yung kabila. Kasi possible din po na baka pwedeng nasira dahil sa nabiyahe, ganyan. Diniliver lang po ito. Lagay natin yung ground sa itim. Then, positive dun sa pula. Okay? Low beam. Then, yung high beam, yung kulay dilaw. Okay. Ito yung low beam, ito na rin yung high beam. Yan. So, ibig sabihin, goods po yung mga MDL natin, mga office-mate, ano? Tingnan natin. Chinek lang po natin, mga office-mate. Inalam natin maigi. Kasi mahirap na yun po, mga office-mate, na anong malay nyo, bumili kayo sa online ng ganito. Pag bilhin nyo sa online ng ganito, sira pala. Binaklas nyo na yung motor nyo at kinabit nyo, hindi po na nagamit. No? Sira ang setup nyo, mga office-mate. Okay? Yan po yung pag-check up lang ng MDL na ilaw. Ngayon, ito naman aalamin natin dito sa mga ito. Ito yung switch. Yan. Dahil nasa ibaba ay siyang dito sa ibaba siyang off, no? Off. Okay, sige. At iti-testing uli natin 'to. Iti-testing natin ulit 'to sa switch. Alamin natin dito kung alin dito yung ground.
No? Okay. Ito pala ang accessory wire. Ito ang low beam. Ito naman ang high beam. No? Tingnan nyo mga office mate, oh. Pupunta ako sa gitna. I-click ko yung gitna. Yan. Gitna yan, ha. Tapos, ang gagawin ko, dapat mag-i-spark ito. O, di ba nag-i-spark? Nakita nyo ba? Yan, nag-i-spark. So, isabihin yan, may contact sila. Itong pula at saka itong green, may contact. So, isabihin, low beam ito. Tapos, itong kabila, yung itim, siyang high beam. No? Ngayon, ang gagawin ko, pindutin ko itong high. Yan, pindutin ko yung high. Tapos, ito kailangan mag-spark itong high beam. No? Meron na nga ako pismate, oh. Nakita nyo? Meron. So, ibig sabihin, okay itong switch na ito. Okay, patay na natin yan. No? Itong pula, siyang accessory wire. At itong itim, siyang high beam. At ang green, siyang low beam. Okay mga office-mate, ganun lang ano. So, ikakabit na natin to. And then, ito. Dalawa po sila. Simulan na natin ikabit. Office-mate, ano? Naikabit ko na yung switch dito, ano? Ito na yung switch. At ang wiring niya na nandito. Yan, nandito. Ito yung wire niyan. Nandito sa part na to. So, ang gagawin natin diyan, idudugtong natin itong tinatawag natin na accessory wire dito sa isa pang accessory wire na galing ng susian. Ito yun, ano? So, ikakabit natin siya rito. So, ang gagawin natin dyan, lalagyan na natin siya ng shrinkable tube. Okay, mga office-mate. Yan ang gagawin natin dyan, ano? Ipapakita ko lang sa inyo. Yan. Maglalagay na tayo ng shrinkable tube. Tapos, saka natin papasukin para may kabit natin itong hihinangin natin din may kakabit natin itong shrinkable tube. Ito natin. Okay. Shrinkable tube. Yan. So, ayan po mga office-mate, ano. Yan. Oops, nalaglag. O, dito na muna tayo magkakabit sa isang shrinkable tube. Yan. Kung nakikita nyo mga office-mate, itong accessory wire, nakakabit dun sa ilalim, binalatan ko na siya at ito na kinabitan ko na ng wiring kulay puti. No? Ito yung shrinkable tube. No? Ang gagawin natin, ay kakabit din natin ito rito sa kabila. Dinalagyan din natin siya muli ng electrical tape. Maglalagay na tayo ng electrical tape. Okay. Ito electrical tape. Lagay natin. Para maiwasan natin yung mga sunog. Lagay na natin ng electrical tape. Yan. Okay. Naglagay na tayo ng electrical tape. Ito. Yan, may electrical tape na tayong nilagay
So ang gagawin na lang natin, idudugtong na natin doon sa switch yung accessory wire. Ayan. So ang gagawin ko, puputulin ko ito. Sobrang haba. Tapos maglalagay na tayo ng hinang kahit kaunti. Yan. Wait lang po eh. Masyado lang siyang mataas. Yan. Kakabit natin to doon sa ito. Dito, no? Ang gagawin ko, hinangin ko lang tong wire. Lalagyan ko lang ng hinang, tapos kakabit ko na doon sa accessory wire doon sa kabila. Okay? So ang gagawin ko lang ay lilinisin ko muna tong tip kasi nga gagamitin natin siyang panghinang. Gagamitin panghinang, lilinisin ko lang to. Yan. Then hihinangin ko na po ito. Nakikita nyo po ba? Lapit ko po ah. Yan. Hihinangin natin tong accessory wire. Para may dugtong po natin doon sa isa pang accessory wire. Are you with me mga ka-office-mate? Are you with me? Sadyang mahirap ang gumawa ng isang wiring mga ka-office-mate. Kailangan pong papagtiyagaan magawa yung isang bagay na alam mong makakatulong. Kailangan mo lang ng pasensya nga naman. Ihinangin pa po natin ito. Medyo nahirapan tayo. Hinangin po natin tong pula kasi ito yung accessory wire na kakabit sa switch. Ayan. Ayun, dyan po natin siya ikakabit. Ito po. Ano? Yan. Pagdudugtungin na natin tong parehas na accessory wire. Yung pula at saka yung puti na wire. Pagdudugtungin na po natin, saka natin ito po ikakabitan ng shrinkable tube. Medyo mahirap po ano. Mahirap po yung trabaho ito. Wiring versus wiring. Kasi hinangin po talaga ito. Nanginginig na yung kamay ko mga ka-office-mate. Kailangan dito matibay yung loob mo. Pag mali ang ginawa mo rito, puputok ito, uusok. Kaya medyo dapat matibay ang loob mo. Okay. Nahinang ko na. Nahinang na natin. Ilalagay natin shrinkable tube. Yan.
Ganyan ang kinalabasan niya mga office mate. May sinkable tube tayo nilagay. Okay mga office mate, na ano na natin na nahinang natin, nalagyan natin ng sinkable tube. Ang susunod natin ikakabit yung dalawa. Okay? Itong high beam, yan, itong high beam at itong low beam na green. No? Okay, kabit na natin. Kabit na natin yung sa ilaw. Ito. Okay. Itong high beam at yung low beam, kakabit na natin. Pero, pinaka the best ko na, the best na mas maganda dito ay magkabit ng ground. No? Kapit tayo ng the best. Kasi ito ground to. Kailangan natin may kabit yung mga ground. Kasi mas importante. Ito, itong ground na to. Kailangan tayo magkabit ng ground sa lugar na nandito. Babalatan ko ito. Yan. Babalatan natin yan. Tapos, babalatan din natin tong isa. Yan. Puro gunting lang ginagamit ko mga office mate. Wala pa kasi akong wire stripper. Ano. Yan. Nagupit ko na yan. Ito ground. Lalaglag. Yan. Ito ground. Mas better na kailangan may kabit natin yung ground. Magkaan tayo ng pinaka the best na pagkakabitan natin ground. Hinahanap ko yung iba eh. Okay. Yan. Maghanap tayo niyang ano sa ground. Yung kabila ganon din ang gagawin natin. Babalatan din natin. Ito. Yan. Kasi ito sa ground din po yan. Sa ground din po yan. Tapos, ito babalatan din natin to. Pagsasama-samahin natin siya sa isang lugar. At lalagyan din natin siya ng sinkable tube. Yan. Pati ito. Okay. Diyan na po siya. Diyan na po siya. Tapos ito. Babalatan natin ng malaki. Kasi ito. Ground po ito. Ay, naputol pa. Ay, grabe. Naputol pa po yung isang ground. Yan. Balat. Okay. Yan, nabalatan na siya mga office mate, no? Okay. Nabalatan na po siya. Yan. Yan. Good. Pagsasamahin po natin to, yung pula at yung pula at saka yung dilaw.
Tapos ikakabit po natin dito sa isa, sa mga yan nandito. Ano. Pagsasama-samay po natin siya dito. Yan. Nakita nyo po ba? Pagsasama-samay natin itong dalawang pula, kasi dalawa po yan. Yan. Tapos, pati na rin yung dalawang dilaw. Pagsasama-samay po natin dalawang dilaw. Yan. Yan. Yung dalawang dilaw, yan po yung high. Ngayon, dalawang pula, yun naman ng low beam. Tapos, itong itim, pagsasama-samay din po natin yan. Dahil yan ang ground. Itong ground na to, maghahanap tayo ng wire na mahaba. Kasi ikakabit natin sa ground para umilaw po ito. No? Yan, ito yung itim, siyang ground. Yan yung pula at dilaw, yan ay yellow at saka red. Yan ay high beam at saka low beam. Ang low beam dyan yung red, mga ka-office-mate. Okay, kabit na natin. Maghahanap pa po ako ng pagkakabitan yan sa ilalim. Susubukan ko po kung kakayanin po natin mapagkabit yung MDL sa ilalim kasi sa ilalim ikakabit. Okay. Ilagay po natin dito. Yan. Sa high beam. Ang itim dito yung high beam. At yung green yung po yung low beam. Oh. Ayan mga ka-office-mate ha. Yan. Yan. Tapos, ikakabit na natin. Magkabilaan kasi ito ikakabit eh. Okay. Yan. Diyan po yung magkabilaan. Itong low beam, kakabit sa wire ng low beam. Ayan ha. Red. It means dito sa green. Yan. Nakikita nyo po ba mga ka-office-mate? Yan, yung green kinabit ko sa yung red. Ayun yung kulay dilaw, ikakabit natin ngayon yung kulay dilaw doon sa kulay itim. Ito po. Yan. Kakabit natin yan. At mamaya, ilalagay natin sa cable tube. Okay. Kakabit ko po, igagawin ko po dyan, hinangin po natin uli. Para hindi na matanggal. Hihinangin po natin muli. May kita nyo mga ka-office-mate to, ilalapit ko. Yan o. Yung kulay dilaw, yan po yung high beam, yung kulay pula, yan po yung low beam, nakakabit sa green. Nakakabit naman sa itim, yung high beam. Makikita nyo sa kabila, yung kulay puti nakakabit sa pula, siya pong accessory wire. Okay, sige. Hinangin na po natin. Hinangin na po natin. Susunod naman natin ihinangin yung kulay pula, yung low beam. Yan. So bali, nahinang na natin mga ka-office-mate. Ang gagawin na natin ngayon ay lalagay na natin ang shrinkable tube. Tatakpan na natin ang shrinkable tube. Yan.
pati na rin to, itatakpan na rin natin ng sinkable tube. Nakita nyo po, tinatakpan na natin ng sinkable tube. Pati na rin itong high beam, ikakabit na natin ng sinkable tube. Mamaya, gagamitan natin siya para uminit. Para malagay natin ang buo. Yan. Yan. Okay. Gagamit na tayo ng pangapoy. Yung para mag-stick together na sila. No? Kumbaga, kayo yung mga bagay na ito ay kailangan mo rin naman na the best na matutunan. But the best na ikaw mismo ang gagawa. Yan. Isa pa. Dito naman sa kabila. Okay. So ito. Nasikipan na natin ano. Ang susunod natin itong ground. Maghahanap tayo ng ground. Pero pinaka-the best sa lahat, ang gagawin natin ay kakabit natin dito. Kasi ito ang ground eh. Diba? Mga kapismate. Okay, sige nga, subukan natin. Sana tama tayo. Okay. Pag ito umilaw, ibig sabihin tama yung ginawa natin. Ba, wala pa. Wala pa. Yan mga kapismate oh. Umiilaw na siya. Yan ang high beam. No? Pakita ko din sa inyo. Pag-click ko yung low beam. Yan, yung gitna. Makikita nyo mga kapismate. Oh. Yan ang low beam. No? Andito na. Nagawa na natin mga kapismate. So, yung gagawin natin ay ilalagay na natin siya at hahanapan na natin siya ng tamang pwesto. Okay. Yan o. Pakita ko sa inyo. Okay mga ka-office-mate, ano? Naikabit na natin yung wiring. No? Ito yung sa tinatawag natin na sa accessory wire. Ito naman yung sa ng switch. Ito naman yung sa high beam at ito naman yung sa low beam, yung kulay green, no? Nakakabit siya dito sa mga ilaw. Yung kulay dilaw ng MDL, kulay dilaw ng MDL, yan yung high beam nakakabit sa itim. Ito naman kulay pula, yan yung low beam nakakabit sa kulay green. Ngayon naman ito naman kulay pula ng switch nakakabit sa accessory wire na susian. No? Nalaglag po yung isa. Pasensya na po. Nahulog. Nahulog po eh. Yan. Yan. Ganyan po ang itsura niyan. Pero sa ilalim ko po ilalagay nito mamaya. Okay, buksan na natin. No? Pindutin. Naka-off pa yan. So, bali yan. Yan. Ay yung liwanag. Ayan yung low beam. Kumana na. Ngayon, susunod natin yung high beam. Yan. Ayan po yung high beam, gumana na. High beam, low beam. High beam, low beam, off. High beam, low beam, high beam, low beam, high beam, low beam, off. Tingnan natin kung sasabay ba yung signal lamp sa, no? So, hindi.
Medyo nagbibiling kasi wala po tayong tinatawag natin na no na wala po tayong tawag dito, relay. Kaya sumasabay din minsan sa ilaw ng signal light. Pero tingnan niyo naman yung liwanag niyan. Maliwanag po yan mga ka-office mate. So okay na. Ikakabit ko na lamang po yung dito. No? Ito yung accessory wire. Ayan na po yung mga wiring. Kompleto na po. Naikabit na. Ito yung ground. Ground po yan. Kinabit ko po dito sa ground ng busina. So ayan na po siya, no? Okay? Ikakabit ko na lamang po itong mismong takip sa harapan, sa dibdib, para mailagay na natin. Sige, babalikan ko po kayo. Nakakabit na yung mga MDL. So ang gagawin ko dyan mga ka-office mate, ganito. Nakakabit na siya. So ang gagawin natin, bubuksan ko yung switch. Ganito mangyayari dyan mga ka-office mate. Oh. Yan. Bukas na yan mga ka-office mate. Oh. Yan. Tapos iaangat natin yung high beam. Yan mga ka-office mate. High beam yan. Oh. Yan o. Yan. Ngayon, subukan natin ipakita sa inyo na okay na siya. Ito. Yan. O. Gumagana na yung MDL natin. Nakakabit yung MDL dito. Gumagana siya. Low beam pa lang yan mga ka-office mate. Ngayon, ang gagawin natin, high beam naman, high beam. Yun, high beam o. High beam, low beam, high beam, low beam, high beam, low beam, high beam, low beam. Yan. Off. High beam, low beam. Off. Okay na mga ka-office mate. Goods na siya. Pwede na siyang magamit. Pwede nang magamit ang ating scooter. No? Ayan na po yung ginawa natin na tinatawag natin na MDL. Pwede na siyang gamitin mga ka-office mate. Pwede na. No? Okay mga ka-office mate, on ko ulit para tayo ay maging masaya. Yan mga ka-office mate. Naka-on na siya. Meron na siyang MDL ngayon mga ka-office mate. Yan o. Yan. Masyado lang mataas yung kanyang high beam, no? Ganun talaga mga ka-office mate. Mataas po ang high beam. Okay mga ka-office mate, Salamat sa panunood niyo sa akin sa vlog na ito. At ngayon nagawa na po natin yung MDL, no? Ayos na po siya. Yun, nagagamit na po natin yung ating MDL, no? Okay mga ka-office mate, pinakita ko rin sa inyong wiring kung paano natin ginawa yung high beam at saka low beam. Yun yung ground. Pati na rin yung sa switch meron. At kung paano rin ikabit doon sa accessory wire. Okay mga ka-office mate, salamat sa panonood, Ganyan lang po itsura niyan, Sige mga ka-office mate, kung kayo may katanungan, just comment down below at sasagutin ko yung mga katanungan. Sige mga ka-office mate, salamat sa panonood. God bless. Ride safe at ingat.